Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Sa bintana na yan. Water cannon, kind of guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Live nakuha po yan sa People Power Monument sa Quezon City kung saan libo-libo ang nagtitipon para ipanawagan ang transparency and accountability. Kinumpirma ng Iglesia ni Cristo na kabilang sa mga dumaloryan ang kanilang mga miyembro. Dahil sa dami ng tao, halos hindi na madaanan ng northbound lane ng EDSA White Plains area. Ang latest na sitwasyon mula sa People Power Monument, ihahatid namin maya-maya lang. Ayon sa National Capital Region Police Office, walang naipakitang permit ang mga leader ng grupo para sa biglaang pagtitipon sa People Power Monument na nagdulot po ng matinding traffic sa EDSA. Nagkagit-gitan at nagkatulakan pa ang mga pulis at mga rallyista. Balitang hatid ni EJ Gomez. Hile-hilera ng mga sasakyan, kabilang ang private vehicles at mga bus ang sumakop sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay ng mga ito ang mga nagtitipon-tipon dito. Mula pasado alas 4 kanina, humarang at pumarada sa kalsada ang mga bus, dahilan para hindi na madaanan ng mga motorista ang White Plains Avenue. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Ayon kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin, ang grupo ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Wala pong prior coordination and we believe sa pakikipanayam natin kanina sa kanilang mga leader ay wala po silang may pakitang permit. Patay po sa pakikipag-ugnayan natin sa kanila, wala pong definite na oras kung hanggang kailan po sila dito. Nakabantay naman ang PNP personnel sa People Power Monument. We will observe maximum tolerance and at the same time respeto po sa human rights ng bawat kasapi po dito sa pagtitipon mo nito. Sa mga INC po ay nananawagan po tayo na panatilihin po ang disiplina sa kanilang hanay at sumunod po sa alituntunin at batas. Mag-aalas 5:30 kanina nang bumuhos ang ulan. Nagpulasan ng mga taong nagtitipon. Ilan sa kanila sumilong sa gilid at sa ilalim ng mga puno. Ang iba naman sumakay sa kanilang mga service bus. Nagkabuhol-buhol din ang traffic papuntang EDSA White Plains sa gitna pa man din ng morning rush hour. Isang lalaki ang itinabi at pinaupo sa gilid ng kalsada matapos mahimatay dahil nahirapang huminga. Pinagtulungan siyang paypayan at painumin ng tubig ng mga rallyista para mahimasmasan. Pasado alas 8 ng umaga, nagkatensyon sa People Power Monument nang subukang lumabas ng dalawang service bus ng mga rallyista mula White Plains Avenue patungo sa EDSA. Nagkagit-gitan at tulakan ang mga rallyista at mga pulis. Sabi ng pulisya, may mga inaresto sila. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Aabot sa 1,000 naman ang nagtipon sa Liwasang Bonifacio, kabilang po din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa pulisya, walang naipakitang permit ang mga lider sa pagtitipon. Magdadagdag din daw sila ng puwersa kung mas dumami pa ang bilang ng mga tao riyan at para makontrol ang daloy ng traffic. Mayroon ng stage at LED screen para sa gawang programa. Kabilang po sa mga panawagan nila ay huwag baliin ang hustisya. Kinumpirma ng Iglesia ni Cristo na kasama nga nila mga miyembro nila sa mga nagtipon sa People Power Monument at Liwasang Bonifacio ngayong umaga. Ang aktibidad ay kasunod ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na sasampahan nila ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta na isa ring INC member. Panawagan ng INC, transparency, accountability, justice, and peace. Sabi ni INC spokesperson ka Edward Zabala, hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Ang tinututulan daw nila ay pagbaluktot anya sa batas, lalo na kung ang layunin ay pagtakpan ang katiwalian. Ipinunto ni Zabala na si Senador Marcoleta bilang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang isa sa mga nanguna sa pag-iimbestiga sa questionable flood control projects na isa sa nila ay pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan. Ang pinagtataka raw nila, bakit si Marcoleta ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose? Gusto raw nilang ipaalam sa mga kinauukulan na injustice ang anilay selective justice. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya,
nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Sa iba pang balita, mula pa kanina maulan na rito sa Metro Manila dahil po yan sa low pressure area na nasa Bicol. Muling namataan ng pag-asa ang LPA sa coastal waters ng Claveria, Masbate. Mataas na po ang tsansa nito maging bagyo sa mga susunod na oras. Kung sakali, tatawagin po yan na bagyong Henry, ang ikawalong bagyo sa bansa ngayong 2026. Bukod sa NCR, uulanin din dahil sa LPA ang Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Hanging habagat naman ang nakakaapekto sa Palawan. Mas makakaasa po sa maayos sa panahon naman ang iba pang bahagi ng bansa ngayong Martes, pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong bansa kasama ang Metro Manila. May heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Maging alerto at mag-ingat tayo mga kapuso. Binaha ang ilang evacuees sa Jose Abad Santos, Davao Occidental kasunod ng malakas na ulan dulot ng local thunderstorms. Rumagas ang tubig kagabi hanggang sa ilang tent na sinisilungan ng evacuees ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Kaya ang ilan napilitang lumipat sa ibang tent. Inabot na rin ng tubig ang katabing kalsada. Bukod sa aftershocks, nagdudulot na rin ng takot at pangamba sa mga evacuee ang malakas na ulan. Patay ang 3 minor de edad matapos malunod sa Laguna de Bay. Ayon sa kaanak ng mga biktima, nagkayayaan ng mga batang edad 3, 6 at 12 na manguha ng kabibe sa baybayin ng Lawa. Napadpad sila sa malalim na hukay roon sa lugar. Magkayakap na nakita ang 3 at 12 taong gulang habang natagpuan ang isa pa nilang kasama, may 5 metro ang layo. Ayon sa barangay officials, may hinukay sa lugar noon at hindi pa naaayos. Nakikipag-ugnay na raw sila sa naghukay para solusyonan ang problema. Paalala po mga kapuso, ingat po tayo sa pagtawid sa kalsada at yaking sa pedestrian crossing dadaan. Sa Maynila, patay ang isang babae matapos mabangga ng motorsiklo habang tumatawid sa Mel Lopez Boulevard. Tumanggi muna magsalita sa harap ng kamera ang nakabagang rider para sa panig niya. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Naglalakad ang ilang estudyante sa gitna ng Mel Lopez Boulevard malapit sa Delpan Flyover sa Tondo, Maynila kahapon ng umaga. Sa di kalayuan, may kita naman ang isang babae na tumatakbo patawid sa kalsada nang biglang nabangga siya ng isang motorsiklo at tumilapon. Nadamay ang mga naglalakad na estudyante. Ayon sa pulisya, 2 sa mga biktima ang isinugod sa ospital na nakalabas din kalaunan. Ang babaeng tumilapon, sinubukan pang i-CPR ng mga first responder bago siya dinala sa pagamutan. Pero hindi na siya umabot ng buhay sa ospital. Ayon sa pulisya, katatapos lang maghatid sa paaralan ng 45 anyos na babae sa kanyang anak at pauwi na sana siya nang maganap ang aksidente. Nag-conduct po kami ng ocular inspection doon sa field. Hindi po talaga tawiran ng mga tao yon, no? Wala pong naka-indicate na pedestrian. Yung pagtawid din po nung ating pedestrian nasa curve position po nung kalsada. So pagka ganyan po hindi po kasi siya makikita agad ng motorista. Bukod sa matinding tama sa kanyang ulo, napuruhan din ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima batay sa investigasyon. Inaresto ang 26 anyos na rider na nasugatan din sa nangyari. According sa CCTV, mabilis po yung takbo ng motor. Siya na-respondehan ng ating mga traffic enforcer. Sabi ng pulisya, ito sana yung tamang tawiran sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard. Pero medyo malayo raw yan mula sa bukana ng paaralan kaya maraming magulang at estudyante ang pinipili na lamang maglakad sa mismong kalsada. Yung boulevard po is considered po natin na mabibilis po ang mga sasakyan dyan. Sa mga motorista naman po, maging defensive driver tayo palagi. Nasa punerarya na ang bangkay ng biktima. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng kanyang pamilya. Maharap ang rider sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News.
Ngayong linggo, nakatakdang sampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil po sa tinanggap daw niyang 75 million pesos noong 2025. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kakasuhan din ang 3 personalidad na nagbigay nito sa kanya. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ngayong linggo na inaasahang sasampahan ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta dahil ito sa pagtanggap umano niya ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025. Senator Marcoleta, definitely, for resolution na. We're about to file it already. Ayon sa investigating team ng Ombudsman, napakalaking halaga nito para ituring na simpleng regalo. May tuturing daw itong korupsyon lalo't kongresista na siya noon, kaya hindi umano maiiwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng 3 nag-donate na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Ngayong umaga, nag-post ng video si Marcoleta sa kanyang Facebook account. Aniya tila inuuna raw ang isang tulad niya naglalabas ng katotohanan kaysa sa mga taong may kasalanan sa issue ng flood control projects. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala. Sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Nanawagan din siya sa kanyang mga taga-suporta na huwag pumayag na baluktutin ang katwiran. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubo sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado, bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Si Defensor naman dati nang iginiit na hindi may tuturing na plunder ang pagbibigay niya noon ng pera at wala rin daw siyang hininging kapalit. Patuloy naming sinusubukang kunin ng panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Ayon kay Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ng ginawa kay Senador Jinggoy Estrada. Patuloy naman daw ang case build-up laban kay Senador Joel Villanueva. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Inaasahan naman daw na matatapos na sa loob ng 1 o 2 linggo ang preliminary investigation kay Senador Chis Escudero. Kapwa lumipat sa bagong mayorya sa Senado sina Escudero at Villanueva. Gate ni Remulla, wala itong kinalaman sa kanilang magiging desisyon. We don't make deals with anybody with regards to the culpability or innocence of anybody. We don't make deals with that. And you're not going to be, all the deals that we make here will be in open court. Hinihingan namin ng pahayag sila Villanueva at Escudero. Ang kapwa-akusado naman ni Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa maanumalya ng infrastructure projects na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa pagiging akusado, magsisilbi na raw na state witness. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be a state witness. Kaya iuurong na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft laban kay Bonoan. His health is of concern to us and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. Sa social media post, inalmahan ni dating Congressman Mike Defensor ang nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya ni Marcoleta. Question din ni Defensor ang desisyon ng Ombudsman na gawing state witness si Bonoan. Sisikaping pa naming kunin ang pahayag dito ng Ombudsman. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA News. Minomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtitipon sa People Power Monument ayon sa Malacanang. May mga naantala kasi ang biyahe sa kanilang mga trabaho dahil sa aktibidad. Minomonitor din ang pagsasagawa ng pulisya ng kanilang mandato. Bago nito, inanunsyo ng Presidential Communications Office na hindi dadalo ang Pangulo sa presidential luncheon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines para i-monitor ang sitwasyon. Ang Department of the Interior and Local Government naman sinabing inatasan na nila ang PNP at ang Local Government Unit na nakakasakop dito na ipatupad ang maximum tolerance at security and traffic measures para tiyakin ang kaligtasan ng lahat.
Nananawagan din sila sa responsabling pag-iit ng kanilang karapatan, sundin ang batas at makipagtulungan sa mga otoridad. Latest ngayong Tuesday, nag-enjoy si Kamao star Shanti Videla sa kanyang intimate gathering with fans. Ang special fan meet, pasasalamat daw ni Shanti sa never-ending na pagmamahal ng kanyang supporters mula sa pagiging Lapilus member, celebrity contestant sa Stars on the Floor Season 2, hanggang sa kanyang pagbida sa Kapuso Afternoon Prime Series na Kamao. Achievement din daw yan para sa Sparkle Star at patunay na marami pa siyang kayang gawin. May chika naman si Shanti sa kanyang Kamao leading man na si Anton Benzon. Nagkasama na sila sa youth-oriented show na Maka, pero may bago raw siyang na-discover kay Anton. Honestly, sa Maka nga parang konti lang yung mga bonding moments namin ni Anton eh. Kaya nagulat ako kasi for me, parang komportable na ako sa kanya tapos malaman ko na awkward pala siya. Patay ang isang guro nang mahulog ang sinasakyang elf truck sa Bangin sa Nagtipunan, Quirino. Base po sa investigasyon, papunta sana ang truck sa Dipakulaw, Aurora para sa pagdiriwang ng kaarawan ng 35 anyos na guro. Pagdating sa kurbadang bahagi ng barangay Disimungal, nawalan daw ng preno ang truck kaya nawala ng kontrol dito ang driver at saka sila nahulog sa Bangin. Sugatan naman ang 17 iba pang sakay ng truck. Patuloy ang investigasyon. Binubuksan na ng isang delivery rider ang parcel na yan na i-deliver dapat sa Taguig ng kaibigan niyang rider din. May nakita raw kasing buntot ang rider sa loob ng parcel. Maya-maya, nailabas mula sa loob ang isang sawa. Inilagay ito ng rider sa galon ng tubig na walang laman. Pinalaya raw nila ang sawa sa malayong lugar na walang tao. Tingin ng rider, posibleng nakapasok lang sa loob ng parcel ang sawa at hindi ito ang mismong package na ipadadala. Huli ang isang lalaking suspect sa pang-hold up sa Indian National na nangongolekta ng pautang sa Quezon City. Isinuko naman ng kaanak ang kanya umanong kasabwat. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa gitna ng buhos ng ulan, na-corner ng mga pulis sa Barangay Baysa, Quezon City kahapon ang isang lalaking sospek sa pang-hold up at pagnanakaw sa Marikina City. Ang lalaki, isa raw sa dalawang sospek na riding in tandem na nambiktima ng isang babaeng India nitong Lunes ayon sa pulisya. Nangongolekta raw ng pautang ang biktima nang magdeklara ng hold up ang mga sospek at tinutukan umano siya ng baril. Nakababa na po daw po siya sa kanyang motorsiklo at naglalakad. At nung nakatalikod na po siya, biglang may lumapit at tinutukan daw po siya. Kinuha nga po yung kanyang pera na nakolekta na nasa halagang 3,000 pesos. Hindi pa po nakontento yung ating suspect dito na riding tandem sa isang motorsiklo, ay kinuha pa sa kanya yung kanyang motor na nakaparada sa kabilang kalsada naman. Agad daw tumakas ang mga sospek. Nagsumbong naman sa pulisya ang biktima. Sa tulong ng Global Positioning System o GPS device na naka-install sa ninakaw na motorsiklo, na-monitor ng Marikina Police ang galaw ng mga sospek. Unang na-detect ang motor sa North Avenue at East Avenue hanggang tumigil ito sa Baysa kung saan naaresto ang 27 anyos na sospek na si alias JP. Napag-alamang may arrest warrant laban sa kanya ang korte na inilabas nito lang June 26 para sa kasong robbery at attempted murder. Ang kasabwat niyang 27 anyos na si alias Joe sa taga Malabon, isinuko ng kanyang kaanak sa mga otoridad. Na-recover ng pulisya ang ninakaw na motorsiklo. Gayon din ang motor na ginamit ng mga sospek sa pang-hold up. Naibalik din daw ang 1,000 pesos na ninakaw sa biktima. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Pero umamin daw ang mga sospek sa pulisya na miyembro sila ng isang grupo ng magnanakaw. Sabi niya na 4 silang miyembro. Ang isa sa kanilang kasama ay taga Antipolo, pero may mga iba pa daw siyang makakilala na ganyan din ang lakad. Nakadetain ng mga sospek sa Marikina Police Custodial Facility. Sasampahan sila ng reklamong robbery, reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 at paglabag sa Motorcycle Crime Prevention Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.
Naipadala na ng impeachment court ang pre-trial order sa House Prosecution Panel at sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Base sa pre-trial order, may 57 testigo ang prosekusyon habang 45 ang mga witness ng depensa. 17 testigo ang parehong nakalista sa dalawang panig. Kabilang dyan si Ramil Madriaga na dati umanong security aide ng bise, si dating Senador Antonio Trillanes IV, Ombudsman Jesus Crispin Rimulya at NBI Director Attorney Melvin Matibag. Nakasaad din sa pre-trial order na alas 2 ng hapon ng July 6, 2026 magsisimula ang paglilitis. May 3 araw naman ang prosekusyon at depensa mula nang matanggap nila ito para sagutin ang pre-trial order. Posibleng ipakulong at ipa-report ang resigned head coach ng Ateneo men's basketball team na si Tab Baldwin kapag napatunayang illegal ang pagtatrabaho niya sa Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment, wala kasing alien employment permit si Baldwin. Dagdag ni Labor Secretary Francis Tolentino, maaring makulong ng 3 buwan hanggang 3 taon si Baldwin bago i-deport. Ang dating coach ay dual citizen ng Amerika at New Zealand. Giit ni Baldwin, sumusunod siya sa legal na proseso bilang alien employee rito sa Pilipinas. Sabi naman ng kanyang abogado, may permanent resident visa si Baldwin kaya hindi na raw required ang alien employment permit. Iniimbestigahan ng DOLE ang employment status ni Baldwin dito sa Pilipinas kasunod ng pagkalunod ng 2 Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8. Itutuloy ng DOLE ang hearing kaugnay sa employment status ni Baldwin sa July 9. I am generally very fastidious about these sorts of things. However, I do not have a completed application form, a stamped application form, but to my recollection and to my habits, I would be very sure that I would have followed through filling out the AEP form. I just don't have recollection of what happened after that. Update tayo sa biglaang pagtitipon ng libu-libong ralista sa EDSA People Power Monument, kabilang ang mga membro ng Iglesia ni Cristo. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, lalo pang dumami ang mga relise na nagpunta ngayon dito sa People Power Monument. Sa pinakahuling talangan ng NCRPO, nasa 10,200 plus na ang mga nagpunta dito. Mas marami yan, Rafi, kung kukumpara kaninang umaga. Sarado na yung White Plains. Itong nasa likuran natin, Rafi, ito yung kahabaan ng White Plains. Talagang wala ng madaanan dahil punong-puno na yan ng mga relista. In fact, mula dito sa ating kinaroroonan sa People Power Monument, puno na rin ito ng mga relista. Kaya naman, Rafi, napakatindi ng traffic. Going lang sa area na to ay talagang natagalan tayo galing lamang sa gym ng ating biyahe dahil kahit saan tayo dumaan ay talaga namang napaka-traffic at talagang hindi alam ng mga sasakyan kung saan dadaan. Ang southbound lane ng EDSA, gayon din ang northbound lane ng EDSA ay sarado na parehas except, Rafi, doon sa mga daanan ng mga bus carousel na yun na lamang ang natatanging naka-open ngayon. Kaya may mga paisa-isa na mga private vehicle na nakakatagos pa rin sa boat lane ng EDSA dahil nga doon sa isang lane na lamang na nakabukas. Karamihan sa mga relisa dito, Rafi, ay mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero meron din tayong mga nakausap kanina, Rafi, na hindi naman member ng INC pero nakikiisa sa pagkilos o pagtitipon ngayong araw. Maliwanag ang kanilang panawagan, transparency for a better democracy. Nagpapatuloy ang programa dito, Rafi. Bagamat walang mga nagsasalita, may mga musika lamang na pinapatugtog at merong mga kumakanta, pero hindi pa natin masabi kung hanggang oras magpapatuloy ito o kung hanggang anong oras mananatili ang mga nagrarally ngayon dito dahil hindi rin nila masabi kung hanggang anong oras sila magstay. For now, tahimik naman sila at nasa paligid lamang itong mga pulis na patuloy rin na nagpapaalala sa mga nandito na ingatan ang kanilang mga gamit na talaga namang napakarami na ng tao dito, Rafi. So hopefully later on makakahingo tayo ulit ng update at sana may makausap tayo dito, Rafi, ng organizer para makapagbigay sa atin ng impormasyon kung ano-ano ang mga aktibidad na gagawin nila at kung hanggang anong oras na sila mananatili dito, Rafi. Kasi alam mo, hindi rin biro actually ang perwisyo sa ating mga motorista dito nga sa nangyaring pagsasara ng EDSA, Rafi. Marisol, nakikita natin sa live na video, nakaharang talaga yung mga bus doon sa may bandang EDSA. So completely shut off na yung northbound lane.
Pero sa southbound lane ba, may mga pinapadaan doon sa bus lane? Nabanggit mo, bukas yun, yung bus lane lang? Rafi, sa impormasyon na binigay sa atin ng NCRPO, both southbound at northbound, isang lane na lang ang nakabukas. Ito yung daanan ng mga bus carousel. Pero may mga nakakadaan pa rin ng mga private vehicle. Yun nga lang, dahil syempre isang lane lang, pa isa-isa lamang ng mga private cars ang nakakadaan, Rafi. Okay, so abiso po yan sa mga motorista na talagang iwasan na muna yung lugar na yan. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Arestado ang 10 foreign nationals sa Siargao Island sa Surigao del Norte. Kabilang sa mga naaresto ang 4 na Israeli, 2 Chinese at 1 Moroccan. Pati na ang 1 Lithuanian, 1 Australian at 1 Nigerian. Ayon sa Bureau of Immigration, overstaying na sila at nagtatrabaho ng walang kaukulang visa at permit sa Pilipinas. Mananatili sa kustodiya ng BI ang mga tinaguriang illegal alien habang isinasagawa ang kanilang immigration proceedings. Sinusubukan pa silang makuha ng pahayag. Panibagong karahasan na naman sa eskwelahan. Isang grade 11 student ang binugbog umano ng 3 kapwa estudyante sa Barangay Granada, Bacolod City. Nagtamo ng mga sugat sa kamay at nananakit daw ang ulo at batok ng biktima matapos ang nangyari. Ayon sa kanya, hinamon siya ng suntukan. Git naman ng mga nambugbog, dumipensa lang sila. Nauna raw naghamon sa kanila ng away ang biktima at nagbanta pa umano. Iniimbestigahan na ng eskwelahan ang insidente. Hindi muna pinapapasok sa klase ang mga sangkot. Kinumpirma naman ng Bacolod City Police na nagpa-blotter na ang biktima. Sugatan ng isang lalaki matapos mabagsakan ng mga tipak ng semento mula sa gusali ng isang supermarket sa San Juan City. Balitang hatid ni EJ Gomez. Malalaking tipak ng semento ang nagkalat sa tabing kalsada sa Barangay Pedro Cruz, San Juan City, pasado alas 7 kagabi. Bumagsak ang mga tipak mula sa bahagi ng gusali ng supermarket. Natuklap din ang bahagi ng kisame. Bigla lang kumalabog, ma'am, na pagtingin ko sa kaliwa, bumagsak na pala yung namin, finishing na semento. Buti na lang yung banda dito sa may kalsada na walang tao. Kaya walang natamaan. Tapos yung banda sa may gilid ng kabila, may nagtitinda ng prito ng manok. Kaya doon na pinsala ang mga tao doon sa kabila. Buti na lang yung sa driveway parking, walang lumalabas na sasakyan kaya walang napinpinsala. Narinig ko rin po yung pagbagsak mo ng mismong yung parang kisame. Malalaki po yung naging crack ng pagkakahulog at saka yung bahagi ng malalaki pong bato o at saka bitak. Ayon sa San Juan Police, isang lalaking 18 anyos ang nabagsakan ng mga tipak ng semento. Dinala siya sa ospital matapos magtamo ng bukol sa ulo at mga sugat sa kanang balikat at kaliwang paa ayon sa pulisya. Wala pa siyang pahayag. Kinordon ng mga otoridad ang lugar para sa kaligtasan ng mga dumaraang residente at motorista. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng supermarket. Ayon sa pulisya, nangako ang pamunuan ng supermarket na sasagutin ang pagpapagamot sa biktima. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang lalaki na nahulihan ng baril na may karga mga bala sa labas ng isang kainan sa Quezon City. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Balitang hatid ni James Agustin. Tinawag ka sa amin ha, tinawag ka ha. Matapos makatanggap ng tawag mula sa Hotline 122, rumisponde ang mga pulis sa labas ng isang kainan sa Barangay South Triangle, Quezon City. Inabutan nila nakaupo ang 19 anyo sa lalaking inireklamo ng isang concerned citizen dahil nakitaan umano ng baril. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang lalaki kaya siya inaresto. Sinabi yung description ng tao na umaaligid dun sa area. Tapos nung nag-responde yung pulis, same description nung taong binigay and sinita, then yun na yun. Aresto siya, may dalang sling bag. And doon nakita yung baril. And may bala pa siyang kasama. Nakakuha ang kalibre 45 baril na kargado ng 3 bala. Ayon sa pulisya, inaalam pa nila kung nagamit ito sa ibang krimen. Ito turn over namin yan sa forensic group para sa examination. Then nag-request na din kami ng verification
doon sa FEO kung meron ba talaga siya talagang lisensya or authorized ba siya maghawak ng baril. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong sa Kamuning Police Station. Sa record ng pulisya, dati na siyang naaresto dahil sa pagnanakaw. Kalalayan lang din niya nitong Hunyo dahil sa pagsusugal. Ngayon, maharap naman siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa nagpapatuloy pa rin pagtitipon sa People Power Monument at Liwasang Bonifacio. Kausapin natin si Quezon City Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rabi, sa ating mga nakikinig. Ano po yung crowd estimate nyo sa pagtitipon sa People Power Monument at sa may Liwasang Bonifacio kung meron? Dito lang kami sa Quezon City, nasa PPM ako at the moment. Siguro, hindi nalalampas ng 10,000. Between 9,000 to 10,000 ang crowd estimate namin ngayon. Dumadami po ba sa inyong obserbasyon? Apparently, may mga na-traffic kasi may naglalakad pa papunta rito. Tumbong Quezon City, halos traffic na kami. Especially rito sa area ng EDSA. Meron ba nakipag-ugnayan sa inyo mula sa kinatawan ng INC o dun sa organizer nitong rally? Negative. Wala nga permit to, Rafi. Kaya yun ang nagiging issue. Pero kausap na namin yung police. Hindi naman outright i-disperse to. Pero may pag-uusap na. Kasi ang problema namin, ang challenge talaga, hindi naman sinabi kung hanggang kailan to. Kung hindi Yun po ang outright problema. kung hindi po outright na i-disperse, ano pong abiso nyo sa mga motorista dahil talagang sarado na yung EDSA sa aming monitoring? Ano po ba yung sitwasyon ngayon doon? Sa ngayon, Rafi, gusto ko, kung pwede, mga kasama natin na wala namang business dito sa area na to, wag na munang pumunta and avoid EDSA. Both ways, northward at southward, dahil sarado na nga eh. Kumusta naman po yung pagpapanatili ng peace and order situation doon sa area mula doon sa gitgitan kaninang umaga? Yun lang ang naging issue natin kaninang umaga. Naayos naman yun. Apparently may nasaktan pulis at merong hinuli na mga member ng INC. Pero iniimbestigahan ngayon. Hindi pa namin alam kasi QCPD ang nag-handle ng issue. Pero sa ngayon, medyo okay naman tayo. Yung pagharang po ng mga bus sa mismong EDSA, ano pong reaction dito ng Quezon City Government? Yun ang inusog nga ng pulis natin kasi kanina nga tumago sila sa bus carousel area. So pati yung bus carousel nasarado, ginawa ng QCPD ngayon, inusog nila yung mga bus. So na-free up natin tong northwards na bus carousel. Safe to say hanggang hapon na po ba ito? Ano kayang magiging outlook po rito? Yun ang problema namin, Rafi. Walang timeline eh. Hindi namin alam kung ano oras at kailan sila magtatapos eh. Apparently, merong chismis na magka-camp out. Kung ako naman, i-discourage ko kasi ang maapektuhan naman yung mga hindi kasali sa rally, yung mga motorist natin na nagtatraverse ng EDSA. Wala naman silang insurance sa pinapanawagan nila. Naglabas po ng statement ang INC spokesperson pero wala ho ba nagpupunta sa opisina ng INC para makipag-usap patungkol dito sa nangyayaring kilos sa protesta dyan sa People Power Monument? Rafi, may attempt. May attempt ang LGU at saka yung kapulisan natin. Kasi nga ang gusto namin, kahit wala pa siyang permit for the meantime, occupy nila yung White Plains natin para malibre yung EDSA. Both ways, para lang yung traveling time, maiksi ng konti. Sobra traffic natin ngayon, Rafi. Mukhang talagang maximum tolerance po ito kasi ordinarily, ipapagilid po yung mga protesters, hindi ho ba? Para hindi maharangan yung traffic. Pero sa ngayon, talagang nakikipag-negosasyon naman po kayo. Rafi, actually ito, pulis ang on top ng negotiation ngayon. Kasi kami rin ang gusto namin, merong malayang pamamahayag. Pero dapat naman yung ibang hindi na kasali, huwag naman maapektuhan. Nabanggit nyo po may mga naglalakad pa. Saan po galing itong mga to? Napapunta dyan sa EDSA People Power Monument? Galing sa North EDSA. Pailan-ilan naman. So ako, ang feeling ko, baka sila yung na-traffic, naglakad na sila papunta dito. Pero konti-konti na lang, trickle-trickle na lang kung dumating. So inaasahan pong dadami pa. Pero paano po yung kaayusan doon sa paligid po nitong EDSA People Power? Kasi kumbaga, hindi lang dito sa area na sila, hindi ba nag-spill over na sila sa mas malawak pang lugar? Yes, ang QCLGU, meron kaming dineploy na 200 para tulungan to. Maliban pa yung sa traffic natin, ibang deployment yon. Ang pulis natin, napakarami na rito, kaya yung peace and order na may maintain naman natin. At augmentation kami at tumutulong kami sa kanila.
Ano ang panawagan nyo sa ating mga kababayan? Nabanggit nyo kanina, iwasan na yung EDSA para sa mga motorista. Pero para sa ating mga kababayan po sigurong curious dyan sa nangyayari, dyan sa EDSA People Power Monument. Sa mga kababayan natin, huwag naman kayong mabahala. Alam mo, ang gobyerno on top of everything, especially yung QCLGO at saka police natin dito sa Quezon City. Iniiwasan din naming magulo. Meron kaming maximum tolerance na pinaiiral. And one thing more, kung wala naman kayong business dito sa area nato and going to Makati halimbawa, Manila, passing by EDSA, iwasan na muna natin. Makiramdam na lang muna tayo. Magkakaroon kami announcement kung maluog na traffic dito. Tsaka na tayo lumabas. Yun lang, Rapi. Para sa mga mamamayan natin nakikinig. Opo, may paliwanag ho ba bakit pati yung southbound lane ay naokupuhan? Kasi ordinarily, pag may mga rally dyan, yung northbound lane lang, kung hindi ako nagkakamali, yung na-occupy. Pero ganun ho ba kadami yung tao ngayon dyan? Papi, ayokong maging malisyoso, ayokong isipin na deliberate. Pero yung mga sasakyan nila going to PPM, doon nila ipinarada nakaharang sa gitna Pero yung consolation naman, na control ng police natin, yung traffic naman from bus carousel natin southwards, na libre naman. Pero still, ang laking porsyento, siguro mga 4 lanes, 3 to 4 lanes yung naakupuhan ng mga ginawang parking. Doon kami nagkakaroon ng challenge at video ngayon. May dagdag pong katanungan aking kasamang si Connie Season. Magandang tanghali po sa inyo. Si Connie Season po ito, sir. Matanong lang ho natin, meron ho bang kayong gagawin doon po sa let's say organizer kaya dito ho dahil wala silang permit? Connie, at the moment hindi na masyadong issue muna yung may permit o wala. Ang gusto namin, tahimik na ma-arouse na muna nila saka na pag-uusapan kasi apparently may violation ng PD 8802 yung illegal assembly. Saka na natin pag-uusapan yung for the meantime gusto namin tahimik, walang gulo at maiayos natin ang traffic. Doon na lang muna kami. Connie. Okay, meron ho ba kayong naging siguro lapse kaya on the part siguro ng PNP o kaya sa inyo po sa DPOS dyan sa QC? Yes, or nauliligan nyo ho ba ito ng mas maaga kaya? Yes, go ahead, General San Diego. General? Kaya pati police. Go ahead. Okay. Okay na? Aha. Yung maaga naming nalaman to, ang aga namin nag-deploy, ang police also, bago mag-12, nandito na Hindi namin anticipate na ganitong karami at saka marami silang sasakyan na gamit. Kaya apparently nabigla rin kami, kaya hindi masyadong na-address kagad yung traffic issue. But as we speak, sir, meron na ho ba tayong ginagawang augmentation pa dyan po sa QC, maging siguro sa iba pa hong bahagi po, lalong-lalo na sa PNP, meron na ho ba kayong coordination with them? Ongoing ngayon yung rerouting natin at tinaplas na namin sa mga major dailies at saka sa mga broadcast company. Kasi nga, ayaw naming pumasok sila ng EDSA, talaga matatrap sila. At katulong na namin yung HPG, yung police, Quezon City, yung traffic natin. We're actually on top. Wala naman problema na ngayon. Sa ngayon, kung ganito lang karami, kayang-kaya na nating i-handle tong nandito sa QC. At kung ito ho ay magtagal pa, sir, meron pa ho ba tayong gagawin pang additional siguro na mga paraan para at least ma-contain na maging very peaceful pa rin po ito? Dahil kayo na ho mismo nagbanggit, di nyo alam hanggang kailan ho at hanggang anong oras ito? Yun nga ang challenge natin, Connie. Kailangan na mag-touch base tayo sa grupo na nag-organize nito. Kasi pag sinabi nila yung plano nila magka-camp out, ibang istorya yan, hindi ba? Kailangan natin maraming tao, logistics namin, kailangan dagdagan pa. So mas malaking issue, kaya kailangan mag-usap-usap kami. As much as possible, gusto naming i-discourage. Kaya lang, sinabi mo, pag gusto nila talaga ituloy yung plano nila, kailangan mag-usap-usap kami. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi. Thank you, Connie, Rapi. Thank you sa inyong lahat. Salamat po. Ayan po naman si Quezon City Public Order and Safety Head, Retired General Elmo San Diego. Samantala, silipin naman po natin ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na nagkaroon din po ng pagtitipon ngayong umaga. May ulat on the spot si John Consulta. John? Connie, nandito pa rin sa bahagi ng Liwasang Bonifacio dito sa Manila ang ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa kanilang programa.
Sa taya ng Manila Police District, higit kumulang 400 tao ang dumating dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para sa kanilang programa. Pero ayon sa aming mga nakausap dito ay umabot daw sa 1,000 ang kanilang kabuang bilang. Karamihan sa mga nandito, Connie, ay mga taga Maynila, bagamat meron mga nagsabing galing din silang Cavite. Ayon sa MPD, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula magdatingan ang mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. Pero ayon sa ilang aming mga nakausap na relista, ay nagpunta na ang marami sa kanilang mga kasama sa EDSA at patuloy sila nag-aantay sa mga magiging susunod na direktiba sa kanila. Kinumpirma ni INC spokesperson Ka Edwil Zabala na mga member ng INC ang ilan sa mga dumalo sa pagtitipon dito sa Liwasang Bonifacio. Narito naman na Connie ang naging pahayag ni MPD spokesperson Police Major Philip Ines hinggil sa pagtitipong ito. At ito namang Liwasang Bonifacio ay Freedom Park ng lungsod ng Maynila. At meron silang programa doon at sa part ng pulis, nandun lang yung pulis natin para bantayan lang yung kaayusan, katahimikan at katatagan. Wala tayong gagawing pagpigil sa kanila dyan. Sa ngayon, Connie, marami dito sa ating mga nakausap nga ay nasa ilalim ng mga puno dahil nga sa mga manakanakang pag-ulan dito sa ating lugar. Pero sa kanilang pagpahayag kanina ay patuloy daw sila na mag-aantabay sa mga susunod na kanilang mga gagawin. Sa ngayon, Connie, sa aking likuran, meron tayong makikitang isang malaking stage na mayroong LED screen at mayroong mga speakers na nakalagay na. Kaya ay naasahan natin na magkakaroon pa rin sila dito ng mga pagkilos at programa at yan ang ating tututukan ngayong araw. Connie. Maraming salamat, John Consulta. 12 pesos kada kilo ang rollback sa LPG. Ibig sabihin, 132 piso ang tapyas presyo sa 11 kg na LPG tank. Ipinatutupad ang rollback ng Petron at Regasco. Ang bawas presyo ay resulta raw ng patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa global market. Epektibo naman po ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, may rollback na 1 peso and 16 centavos o price hike na hanggang 84 centavos sa diesel. Depende po yan sa brand at lokasyon ng gasolinahan. 10 centavos na bawas presyo o dagdag na hanggang 1 peso and 90 centavos naman ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, may 78 centavos na rollback o price hike na hanggang 1 peso and 22 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, nakakaapekto sa global supply at presyo ng development sa krisis sa Middle East. Patay ang isang mangingisda matapos barilin sa Barangay Lucero sa Bolinao, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman noon ang biktima kasama ang dalawang iba pa nang biglang dumating ang suspect sakay ng motorsiklo. Sinigawan daw ng gunman ng grupo, nagpaputok ng baril at saka mabilis na tumakas. Tinamaan sa leeg ang biktima. Nahuli kalaunan ng suspect at nakakulong ngayon sa Bolinao Police Station. Nahaharap siya sa reklamong murder. Inaalam pa ng mga otoridad ang motibo sa krimen. Sinisikap pang makuhanan ng pahayag ang suspect, pati ang kaanak ng biktima at iba pang sangkot sa insidente. Update po tayo sa lagay ng panahon. Makakausap po natin si Benison Estareja, weather forecaster ng Pag-asa. Kamusta po ang pagbabantay, sir, natin sa low pressure area? At magiging bagyo po ba ito? Ma'am Connie, sa ngayon po ay low pressure area pa rin itong minomonitor natin at huling namataan po kaninang alas 8 ng umaga sa coastal waters ng Romblon. At inaasahan po within the next 12 hours o simula ngayong tanghali hanggang mamayang gabi ay babagtasin po nito ang natitirang bahagi po ng Mimaropa plus lalawigan po ng Batangas. Ito yung mga areas na possible po magkaroon ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings within the next few hours. Actually, meron po tayong yellow warning na nakataas na. Dito po sa may Quezon, sa may Eastern Batangas, ganyan sa Oriental at Occidental Mindoro, dito rin po sa may Romblon. Magpapatuloy po ba itong masamang lagay ng panahon po natin, no? Particular na, kanina pa umaga pa, malakas pa rin yung mga ulan, pabugso-bugso. Yes po, we're expecting na bukod dun sa mga may heavy rainfall warnings, other areas po sa Central Luzon, Calabarzon, dito rin po sa Metro Manila, paminsan-minsan may mga pagulan tayo, rest of Mimaropa, Western Visayas.
Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming information na yan. Salamat din po. Yan po naman si Mr. Benison Estareja ng Pag-asa. Inaprubahan na po ng Department of Labor and Employment ang 85 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, ito ang pinakamataas na dagdag sa rehiyon sa kasaysayan. Sa 2 tranche daw ito ipatutupad. Epektibo simula sa July 19 ang 60 pesos hanggang sa January 20, 2027 ang natitirang 25 pesos. Dahil dyan, magiging 743 hanggang 780 pesos na ang daily minimum wage sa Metro Manila. May realization si The People Have Spoken host Heart Evangelista kasunod ng kanyang pagkaka-ospital. Sa kanyang Instagram stories, isinare ni Heart na isa ito sa hardest wake-up calls sa kanyang buhay. Paalala niya, health is wealth. Magkatrabaho na raw siya to make herself happy at hindi para sa approval ng iba. Hindi isinapubliko ng aktres kung ano ang kanyang sakit. Ang caption niya sa story, and I quote, "My kidneys are happy again." End of quote. Pinasalamatan niya ang medical team na tumutok sa kanyang paggaling. Nagpasalamat din siya para sa lahat ng messages, food at flowers na ipinadala ng kanyang friends. At yan, may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.